Ang hirap pag dalawang introvert yung naiwan. Asa naman kasi si Doc Pao? Bakit kasi iniwan tayo? Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. Ano ba? So, for today's episode po, kami lang dalawa. Hiniwan po kami ni Doc Pao, so kaming dalawa ang maghasik ng lagim. Pasensya nyo na, parang introvert to. So bear with us. So, sa mga hindi pa po nakakakilala or ngayon lang po nakita yung aming podcast, ako po si Doc Ses. Sabihin ko lang ka, Doc Pao. Sabihin ko, Doc Pao. Ulit. Ako po si Doc Ses. I'm Doc Joy. And saan nga tayo makikita? Doc Pao kasi. I miss you, Machi. Hindi na naman maiintindihan tong podcast na to. Okay. Sa mga babago po na nakakita sa podcast namin, you can follow us on our Facebook page, YouTube, TikTok, and Spotify. Ano nga hanapin? Shift and Chikahan started po. So, doon nyo po kami follow at saka mag-subscribe na po kayo. Ayan. Para for other updates, saka mga new episodes. Kung gusto nyo balikan yung mga previous episodes po namin, nandun lang po yun. Yan. At shoutout po pala sa Playground PH. Yes, thank you for having accommodating us again. Yes. Yes. You know. Kahit hindi ko na dinala. Ulok sis. Ano? Napanood mo na ba yung Demon Hunters? Ba yun? Yung K-pop Demon Hunters. Hindi ko pa napapanood kasi sa yun. sa K-pop. Sa Netflix. Wala na kasi akong Netflix. Puro kasi si drama ang pinapanood ko. So, more on IGTV ako. ako. Napanood ko siya once lang. Tapos, nung napanood ko na siya, parang siguro narinig nung TikTok ko, lagi na lang siya yun. Sa feed ko. Yung algorithm sa TikTok, yun na yun. Parang bigla na lang ganun. Tapos, pinapanood ko sa pamangkin ko, kay Heart. Ayun, nagustuhan naman niya. At lagi na siyang kumakanta ng Golden. So, mataas ito. Oo. We're going up! Tsaka yung si Soda Pop. Soda Pop, ganyan-ganyan siya. Speaking of K-pop, mga fandom, as a doctor ba, normal ba ang maging fangirl? Or hindi ba kino-question ka kapag nagiging fangirl? Parang kino-question. Ewan ko. Parang kino-question na, fan ka pala ng ganyan. Hindi, pero actually, parang, I think normal naman sa pagiging tao na meron kang talagang iaanong group or tao or artista or kahit sino. Parang kumbaga normal yon na meron tayo talagang titingalain or i-idolize or yung i-admire ba. So, sa kahit saang ano naman siya, kahit saang aspect, kung ba pwede siyang artista, pwedeng politiko. Ba't ako natawa? Sorry. Hindi ka alam. Or halimbawa, pwedeng yung the usual na nakakasalumuhan natin. Like halimbawa, yung mga teachers, or halimbawa, yung mga mentors natin, or kamag-anak, parents. So, usually yon parang normal yon. So, I think, yung pagiging fangirl, hindi lang siya talaga nababalot dun sa, halimbawa, fan ako ng isang love team, yung mga ganun kasi. Ano ba mga fandoms na kinabibilangan mo? Siyempre, number 1 na dyan ang Karat. Hindi niya alam kung sasabihin niya yung grupo o yung fandom name. Baka iba kasi masabi ko. na baka biglang mablip. Bakit Carrots? Bakit 17? Ay, paano ka ba napunta dyan? Ay, di sa'yo. Actually, ako pala. Sorry. Nung sa mga hindi nakakaalam, si Doc Joy po kasi, nung junior ko siya nung sa residency, lagi ko siya nakikita. Sabi niya, Doc, sis, panoodin mo to si ganito, ganyan, 17. Okay, ayoko, ang dami-dami kasi nila.
Actually, marami nai-intimidate sa number nila. Ang dami-dami nila. Hindi ko matandaan yung pangalan. Tapos parang magkakamuka. Tapos parang nga sa akin, may limit ako. Parang hanggang 7 lang ako. So, BTS. Tapos, pinapakita niya sa akin, yung 17. Wow, 13. Isa lang kilala ko dyan, yung leader lang. Yan lang yung malaki yung braso dyan. So, gusto niyo po maging fan si Doc Ses ng mga inista niyong group, pakitaan niyo po ng braso, ano? Yun po talaga kahinaan ko. Ang mga braso. Tama. So yun, si Doc Joy yung nag-introduce sa akin dyan sa 17. So simula nun, nahook na ako, tapos ayan na, lumubog na. Hindi siya nakaahon. Hindi na ako nakaahon. Nabili na ako ng album, na-attend ako ng Hindi siya bumibili dati ng album. Hindi. As in, never ako yung BTS, hindi ako bumibili ng album noon. Hindi ako nagpe-pre-order. Actually, nag-aantay lang ako yung mga unsealed. Kasi yun yung mura. Yung unsealed kasi, may mga, sa mga hindi po nakakaalam, yung mga K-pop na album, mahal siya if sealed. Kasi may kasama siya nung mga photo cards na parang limited yung copies. photo cards kasi yun yung papamahal. Oo, tas random siya. So, kung gusto niyo pong makatipid, pero gusto niyo lang talagang makinig ng mga songs nila, unsealed po ang maisasuggest ko na bilhin nyo. Kasi from magkano yung pag mga pre-order, parang depende pag nasa set. Halimbawa, yung mga usual na album, mga 1,000 plus, no? Yung mga unsealed, pagka binili mo, kasi wala na yung, kumbaga ang unsealed, ang nandun na lang is yung album. Book, yung lang. Yung picture, yung ganyan. Wala na yung photo card. Pag wala na yung photo card, from 1,000, sabihin natin 1,000, pwede siyang bumaba ng 150, 100. So, nung BTS, ano lang ako, kasi kumbaga parang, low-key, lang ako, fan. Casual, parang hindi pa kasi siya ganun into K-pop. At saka parang namamahalan ako. So, mahal naman, 1,000 plus. Tapos, parang so unsealed. Sabi ko, okay lang yan kasi ipe-play ko lang sa sasakyan. Kumbaga yung CD. Tapos gusto ko lang may mabubuklat akong picture ng mga pogi, ganyan. Kasi ewan ko ba, bakit tong sa 17, napapabili na. Pre-order. Sasendan ko na siya ng link. Order ka ba, Doc? Tapos na. Tapos, nung umattend na din ako ng concert. Take note, standing po yan. Hindi kinaya ng gout. So, at my age. Oo, kasi ngayon, parang nagugulat din kasi yung ibang tao. Like, parang, may nakikita ko sa mga stand tweet na nagtatanong sila nung minsan na, behind dun sa handle mo, ano yung profession mo na ginagawa or ganyan. So, nagugulat sila kapag may sumasagot na doktor, dentist, kasi parang sobrang adulting ang tingin nila na may trabaho outside. Na professional ka pala, tapos ganyan ka mag-aasta sa concert. Paano ba yung astang yun? Ano ba? Chol! Ganyan! Bingay! I love you! Mga ganyan. Parang sobrang, siguro na-shock sila na at the age na parang 30 plus, may mga may nagpa-fangirl pa pala na okay nga, nakakatawa yung nakikita ko sa TikTok or sa mga Facebook. Yung, tanda mo yung nag-concert dito, ang To Anyone ba yun? Tapos parang makikita mo yung mga, nasa standing din sila, pero mga tita. Tapos may mga kating. May kating. Tapos nakaupo na kasi kumbaga parang hindi na kaya talaga. Parang break time muna. Break time lang po ng mga tuhod po ng mga tita kasi hindi na kaya ng back pain. Pero nakakatuwa kasi nga kahit sa ganon, na-enjoy pa rin nila yung mga ganong simple pleasures of life. Na-incorporate mo na yan sa practice mo, Doc? Yung pagiging K-pop fan or member ng fandom? Alin? Halimbawa, parang meron akong naging patient na ganyan. Pagka nakikita kasi yung, halimbawa, yung mga gamit ko, or halimbawa, wallpaper ko, si DK, ay, fan ka po ng 17. Sabi ko, opo. Sabi, sinong bias mo? Yung ganon. Parang nagiging, tawag siya, icebreaker ba? Ikaw, ganon ka din, Doc Joy? Ganon din. Dahil parang one time, nung nag-moonlight ako, uso yung, di ba, may Mama Awards. Tapos nagpa-perform, Mama Awards ba yun? Basta performance ng 17 sa Busan. Tapos parang naka-cable kasi yung TV dun sa hospital. Tapos nag-rounds ako one time kasi ako yung parang ROD sa ward.
Tapos may bata yung naka-confine, tapos siya yung nanonood. Tapos parang, syempre, takot-takot yung mga bata. Tapos tinanong ko na lang siya na fan ka ba ng 17? So yun, pag-usap siya, hindi siya natakot sa akin. Hindi kasi, cooperative siya. parang may common ground kayo. Parang naging way siya para maka-build ng rapport sa patient. Usually, ganun nga. Kaso minsan kasi yung ating mga ang ating, ano tawag doon? Yung ating fandom ba? Sorry, Alin? Hindi, iba-iba kasi. Kumbaga, may mga iba tayong fina-follow na, kumbaga, niche. Wow, niche. Ano ibig sabihin? Ano yung spelling? Hindi, kumbaga, parang hindi siya yung common na, yung ano ng masa. Like, may mga ganun. Sabihin mo na, feeling ko ako din yung may kasalanan, ba't ka nandyan eh? Alin ba? Yung mga BL ba? Yeah, yung mga BL series. Oo. So, ano ba yung mga BL? Define. No! BL series, it's boys love. Boys mga love. hindi pa nakakaalam, it's boys love. Yan. Parang ano lang siya. Parang lang din siyang heterosexual na kwento, pero same sex yung bida. Oo. Para sa akin, actually may nagtanong na sa akin before na parang, anong nafe-feel mo pag nanonood ka ng ganyan? Wala. Parang kung ano lang yung pinapansin ko. Nakakilig pa din. Oo, heterosexual, ganun din. Kasi bakit? Kasi yung mga iba nga, parang medyo ilang sila pag BL. Medyo may judgment. Hindi sila, kumbaga hindi sila masyadong open na pag-uusapan yung BL. Medyo, ayoko manood. Parang awkward kasi. Kahit sabihin natin parang open-minded yung mga tao, meron pa rin judgment kahit paano. So, from 70. Bakit tayo napunta sa BL? Paano tayo napunta sa BL? Hindi, pero ikaw kasi din talaga ang nag-start niyan. Nung pandemic niyan, kasagsagan, ang kauna-unahan kong pinanood, yung Turn Type. I'm so sorry! Yung Turn Type talaga. Ang kauna, pagka-duty ko kasi talaga to, kung ano-ano pinapanood, tapos parang, ano yan? Siyempre, kainaan niya yung pogi, tsaka may muscle. Kainaan ko yung pogi. Tapos nakita ko yung braso ni Mew. Ay, braso. Sige nga, manoorin ko. Tapos, nahook na ako. Tapos ilang episodes na yon, talagang sunod-sunod na talaga natapos namin yung dalawang series. Dalawang season. Season 1 and season 2 ng isang buwan yata. Tapos, nakakatawa nito, yung buong department na yata halos nanonood ng BL. Oo. Pati yung makasama namin sa triad. Oo, pero ang simula talaga ng lahat ng yan ay Turn Type. Hindi, pero maganda naman kasi ang story. Nakakakilig siya. Tsaka may mga BL na hindi lang siya puro kilig eh. Merong iba. Like yung isa, yung Not Me ng Off Gun. Off Gun kasi favorite kong partner. Aking parents, Off Gun. Yung Not Me kasi medyo politically, din siya. Tapos awareness din sa parang same-sex. Oo, maraming ang ganyan. Magaganda yung mga nakakatuwa. series ng Thailand. Tapos yun, Off Gun, syempre. Ano mo mga bad buddy? Huwag natin mag-usapan ng bad buddy. Baka mag-relapse tayo. Maiyak tayo. Kasi kinakata na ulit ni Nanon yung Just Friend. Kaya nga, bakit ganun? Baka may comeback. Ayoko na. Ilang taon na tayong ginaganito ng Omnandon. Masama ang loob. Kasi yung bad buddy, hindi namin siya in-expect na maganda. Oo, parang, napapatok talaga. Pero oo. sobrang ganda talaga niya. Kung meron akong top 3, kasama yung bad buddy talaga. Kasi sobrang maganda. Pero nag-relapse yung mga fans. Pero masakit. May mas masakit pa sa Until We Meet Again. Yun talaga. Ba't kasi, sino ba nagsuggest sa akin nun? Parang ako! Kasi, parang sabi niyo, maganda yung Until We Meet Again. Oo nga, maganda. Mapanakit. Unang episode, parang talagang pukto yung mata ko. Saan ka nakamana ng ganun? Akala ko ba, lang to, light lang. Biglang puktutan, bawat episode yata, umiiyak ako doon. Pero maganda siya. Maganda naman. Magaganda naman ang mga... Yes. Tapos, ang nakakatawa pa dyan, eto kami ni Doc Joy. Bukod sa nanonood kami ng series, na-attending kami ng fan meet. Kasalanan talaga ni Doc Joy lahat ng gastos ko sa I'm so sorry. minsan, ang nangyayari, mapapasama na lang ako, may ticket na. Kaya nga. Ano ba mga fan meet na attend? Yung hindi kayo yung umatid ni Iris na Kin Porsche. Inabangan talaga nila yun. Hi, Doc Iris!
Dahil ang bias mo doon ay si... Sino nga bang bias ko doon? Sa daming yun. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero yung gym rat. Sino? Si JJ? Si JJ? JJ nga mo. Basta ako si Apo. Si Apo. Si Iris kasi si Mel. Ay, si Bible pala ang gusto ko doon. Si Bible. Basta ka ng Biblia. Wait, kasi ng mga pangalan nila, mga holy, may Bible, may saint. Uy, meron kayong number, si 4th, si 3rd. Sa bagay. Na tayo nung, anong pangalan, yung kila 4th. My school president. Yan. Siyempre, Mark Paquin yun Oo. Hindi ko papalampasin si Mark Paquin. Sino bang bias ko doon? Si Au. Si Au. Si Au. Yung kumaldag. Naalala ko na. Di ba? Nung sinabi kong kumaldag, naalala mo yung kaldag niya. Naalala ko yung kaldag niya. Kaldag niya. Mukhang tatapon siya sa Mars. Yung kaldag niya na hindi calmdag. Naka-enerbon yung kaldag niya. Naalala ko na. Hindi. Kasi weird lang. Yung mga bias ko, yung mga side character talaga, hindi yung mga main. Yung mga side character, yung favorite niya. Yung Jimmy, hindi ko na makita yung Jimmy. So, makita si Jimmy. Wala, nakailang balik na sila dito, hindi natin napuntahan yung busy kasi tayo. Pati ang sino nga yun? Si Force. Sino si Force? Force book! Oo! Sabihin mo si Ford. Si Ford lang. Sabi mag-birthday na si Ford. Malapit na. Malapit na. Pinagkakaintay-intay ni Doc Joy ang pagka 21 years old ni Ford. Ay, baka makulong ako. Pass. Baka makulong ako kay Ford. Uy, pero law student yun. Kaya proud ako doon sa batang ngayon. Hindi, kasi bakit ba natin pinag-usapan to? Kasi nga, ito nga yung nung time na pandemic, parang ito yung stress reliever kasi natin. Kasi naisipin mo yung pandemic. Kumbaga ito yung escapism. Escape natin. Oo, para ayaw na namin isipin yung pandemic kasi pagod na kami. Yes. Masyado na kami nasa-saturate sa pagod. Kasi yung emotional burden ng relative tsaka ng patient, kami rin yung sumasalo. Tapos yung pagod pa namin. So imagine yung kung gaano tayo na-drain yung ng time burden, yung physical burden, talagang drain na drain ka talaga. So bilang mga walang magawa, so bilang naman tayo, mga simpleng tao lang naman tayo. Ang nakakapagpasaya lang naman sa atin ay mga braso at abs. Tsaka pogi, kaya thank you Lord sa mga pogi. In fairness, dahil din dyan sa BL, na-discover natin si Jeff Satter. Oo nga. May tayo doon, meet and greet tayo doon. May high touch moment kami. At may picture kami together. Hi Jeff! May pa-shoutout pala kay Jeff. May pa-shoutout kay Jeff Satter. Talaga ba? Hindi, pero in all seriousness, yung concert niya, kahit sa Newport lang siya, grabe yung performance. As in, solid. Para siyang one-man band. ba yun? Tama ba? One-man show. Parang ganon. Kasi yung live vocals niya, solid, ang ganda. Tapos yung performance. Saka sulit yung binayad mo. Oo. Sulit compared mo dun sa mga malalaking concert na super mahal yung mga VIP. Pero ito kasi, parang ang mura nga lang nun. Tapos meron tayong interaction talaga. Kasi may mga ibang, wala namang manonood ka lang talaga. Pero siguro kasi hindi pa siya ganun kakilala sa Philippines. Nung time na nanood parang, tayo. Kumbaga niche nga siya. Parang, more on K-pop kasi ngayon ng mga tao. So, kasi siya, Thai. Oo. Pero kung i-compare mo rin kasi yung perks kasi, masulit. Oo. Tsaka dun sa kung paano yung buong show niya. Ang ganda. Maganda. Maganda yung buong show niya. Maliit lang yung venue no? Oo. Pero nakakatawa. Ganda yung interaction. Yeah. Pogi nito. Tsaka may message. Yung yung mag-uusap kayo. Oo. Doc Pao kasi! Saan ba si Doc Pao? Ay, si Doc Pao. Hi, Bachi. Nasaan ka ba? Ay, hindi. Siya? Tuesday ngayon. Gahasa day niya ngayon. Gahasa day niya. Siya sa clinic. I'm toxic sure tambak mag-clinic yung clinic niya pag Tuesday. Tapos magra-rounds pa siya. Kaya, na-miss niya ang pinakamasayang episode. Tapos kahapon, hanggang 6 din siya sa lectures niya. Kaya wala ring shoot kahapon. Yes, na busy.
Syempre. Sa bagay, mukhang hindi ko rin kakayanin kahapon. Oh, kasi may lakad ka naman nun. Oo, tapos galing pa akong 3 days duty talaga. Oo nga. Oo nga pala. Kakaiba yung duty ko ngayon. Sobrang toxic. Oo. Ang bibihira yung OPD ko, ilan lang. Tapos yung lahat ng consult ko na for admission, ICU lahat. Pinuno mo na naman ng ICU. Hindi lang siya napuno kasi nag-refuse. Ah. Pero lahat sila ICU requiring. Ang dami naman. Diba? Na-try mo na, Doc, magsulat ng mga fanfiction. Hindi, ayoko. Tagabasa ka lang. Yung mga fanfiction na yan, may mga favorite ka. Bawa sa Twitter. Sa Twitter kasi maraming yan eh. Dati kasi Wattpad. Ayoko, meron akong favorite doon. Oh, wholesome tayo ah. Wholesome naman. Wholesome. Tiyak, wholesome yun. Hindi, may mga chapter na hindi wholesome. Pero nakalimutan ko na yung Pero siya, fanfiction ni DK at saka ni Joshua. Ano kwento? Yung bukod, hindi, ang dami ko tuloy. Okay, nagano yung utak ko. Ang dami nito sabi. Hindi, yung kay DK at saka kay Joshua ay parang, nakalimutan ko na. Basta, ano kwento? Ikaw na lang muna. Kasi sa fandom, Fanfic merong siya. mga fanfiction, pwedeng member to member to other Alam mo na, yung Jade Sol. Ano Jade Sol? Yun yung love team nila. Teka, hahanapin ko. Baka hindi ako Ikaw, magkwento ka muna dyan. Yun, sa fandom world kasi, merong mga nagsusulat ng fanfiction. Pwede siyang sa Wattpad, sa Asian fanfiction, pwedeng sa Archive of Our Own, mga nakapost, or pwedeng sa Twitter. Pero siyang mga ganon. So, pwedeng yung team niya is parang member to member ng isang group. So, pwede siyang BL, or pwedeng member to other group. Pwedeng girl and boy, pwedeng girl and girl. So, the world is your oyster. Ganon. Parang ganon. Tapos merong mga magagandang kwento kasi yung sa akin siguro favorite ko ay yung Double Trouble. Ayan, naalala ko na yan. Yung taguan ng anak. Si Minwon at saka... Kambal. So, Kambal si Wono. At saka si DK. Tapos, nagkaroon sila ng anak. Kay Mingyu at saka kay Joshua. Pero tinatago nila. So, secret na may anak sila. Yung favorite kong line doon na yung kay DK na, Lord, hey, it's me again. Ako ulit ito. So, maraming ganyan. Pero nauso yan nung kailan ba yan? Hindi ko alam kung 2 years ago or 2 years ago yata nauso yan sa TikTok. Oo, pero mas nauna yung sa Twitter. Oo. Sa Twitter kasi super haba. Sa TikTok kasi parang mga ilang lang, tapos na. So, ang meron akong favorite sa TikTok yung magtitinda ng gulay si Hoshi. Magkano ang gulay ni Hoshi? Basta nagtitinda siya ng gulay tapos yung ka-partner niya doon ay may sakit sa puso. Basta maano siya. Ano to? Member tsaka fan? Member at tsaka reader siya. Member tsaka reader. Pwede rin ganon. Member and reader. Parang ikaw yung bida. Isipin mo ikaw yung bida, mga ganon. Pwede rin yun. Depende sa writer. Tsaka meron din akong nabasa yung bantay sa bakery yung reader. Tapos laging nabili ng tinapay si Minky. Ano mga trabaho? Basta yun. Meron pa kayo nagpapaprint. Tapos nagpapaprint daw siya. Picture daw ng boyfriend niya. Picture ni Mingyu. Picture ni Mingyu. Yung mga delusions, yung mga fans. Yan. Yung mga dilulu fan. Oo, yun nakakatuwa. Pero yung sa Double Trouble, ang favorite ko nung arc, yung kay June. Oo. Yung si Ninong Junwei. Yan yung magandang arc niya doon. Maganda yung character development niya doon and everything. Marami pa yan Marami sa Twitter. Oo, marami. Pero yung iba hindi ko na nasusundan kasi nga ang haba masyado. Tsaka nakaka-visit yung putol kasi ongoing pa. Pero at least, tapos na yung isa. Yung isa favorite, nakalimutan ko yung title niya. Basta, hahanapin ko mamayang kukwento ko sa'yo. Nakalimutan ko. Basta si DK at saka si Joshua yun. A few moments later. Sa K-dramas naman, ano yung RC dramas? Kung may mga napanood ka, ano yung favorite? Hindi na kasi ako nanonood ng K-drama ngayon. Yung pinaka huli, or pinaka naaalala kong K-drama na gustong-gusto ko, yung Scarlet Heart. Oo. And kailan pa yun? Ang tagal.
Oo, ano pa ako noon? Intern pa lang Diba? ako. Ang tagal-tagal na. Nasaan na po yung season 2? Yung Chinese yata, kasi original ng Chinese version. O, di ba may maglalabas Oo. ang Thailand? Oo nga, inaantay ko din yun. Nandun kasi si Fort. At saka nandun si Nanon. Ano ba si Off? So may mga pinabanggit tayo mga pangalan na hindi naman sila Search nakaka-relate. nyo. Tandaan nyo, pag naging doktor kayo, kung gusto nyo maging doktor, pwede pa rin kayo maging fangirl. Oo, wala Oo. namang... Walang titigil sa pamilyang to sa pagiging fangirl. Hindi, kasi yun nga yung, kumbaga, yun yung nagiging distractions natin. So, may mga kanya-kanyang coping tayo, may kanya-kanya tayong way ng pagde-distress. So, yung sa atin ay ang pagiging fangirl. So, yung mga iba naman, ano pa bang mga iba nilang, yung mga pwedeng distress, yung mga exercise, di ba, may mga ganan, or merong mga ibang hobbies, pag halimbawa, Game sila. Oo, gaming, or pwedeng nagagawa yung mga cooking, ganyan. So, yung sa atin kasi, part yung pagiging fangirl ng pagde-distress. Kumbaga yun Tagal yung... ka na bang fangirl, Doc? Oo, I think. Oo, kasi ngayon ko na, para high school pa lang, Ano? fangirl na ako talaga. Ano fangirl mo nun? Ano? The Muffets. Ay, oo. Oh, sino bias mo doon? Hindi ko na sila kilala, pero kinder kami nun. Talaga ba? Oo. Oh, sobrang tanda ko na pala. Parang, ano ba ako, grade 6 yata. Oo, kinder yun. Tanda ko kasi pinasayaw yun doon sa classmates ko. Sila yung pinag-perform. Ano? Yung umbap. Ala, Hanson yun! Ang mga confident pa niya, yung umbap. Nice. Yung ano, if life is so short. Life is so... Ay, Yan. yun. Okay. Si Mira sila eh. Kaya... Kinder pa nga kasi ako nun. Okay. Diba? So, yun. Tsaka, ano pa ba? Sino ba bang mga inaano ko? Naging Aldab Nation ka pa. Hindi naman. Okay, hindi Casual watcher lang. Okay. Pero ano, grabe yung Aldab nun. Kasi parang nag-cancel kami ng classes anatomy nun. Kasi yung klase kasi namin nung med school, nung first year, tanghali kasi yung anatomy after lunch. Ay, di ba Itbulaga Kasabay ng yun? Itbulaga. Yung ikakasal na kasi yung Aldab. Di ba? May ganon. Na-cancel yung klase. Parang late nag-start. Sino nag-cancel? Yung teacher niyo? Prof. Shoutout po sa mga prof ko. Magagaling silang prof. Na Aldab Nation. Pagbigyan nyo na. Kasi natutuwa lang din naman sila ng time na yun. So, bukod doon, pati yung kay Sir Chief at kay Maya. Oo. Yung mga kasalan. Please, ano ba yun? Please be careful with my heart. Ayun. Oo, si Sir Chief. Sir Chief at si Maya. Ano ba yun? Tagal na pala noon. Oo, kaya nga. Yun yung mga fandom. Tsaka, ano ba love team ang sinusundan mo? Break na sila. Hindi kasi ako mahilig sa love team. Oo. Yung baka yung kasama natin dito, fan ng cat. Ako, ang inaano ko talaga dyan ay Jaydeen. Ah. Jaydeen fan talaga ako before. Wala kasi akong hindi sa mahilig sa mga love team. Siguro Rico Claudine. Luma-luma naman. Rico Claudine, Juday Piolo. Ganun. Pero hindi na ako masyadong sa... Tsaka si Bea, tsaka John Lloyd. Hindi masyado. Siguro kasi, nung mga time na yan, more on, na ako More on ulit. aral ka? Wow! Wow! Oo, med school. Oo, Tsaka diba? hindi, more on K-pop na rin kasi ako nun. Kasi ako ay nagsimula ay anime nung bata ako. Anime, J-pop, tapos through J-pop, nakilala ko ang K-pop, K-drama. Tapos may mga C-drama, Lacorn. Halo-halo na siya actually. Yun. Usually naman talaga lahat nagsimula sa Sailor Moon. Uy, ito totoo lang, di ko favorite ang Sailor Moon. Oh, anong favorite mo? Alam ko, Fushigi Yugi. Oh, Bakit ka tumatawa? Team ano ka sa Fushigi? Oh, syempre, Team Aroko, Hotohori. Ay, Hotohori din ako. Ayoko kay Tamahome. Kasi walang pera si Tamahome. Malakas lang siya, pero malakas din naman si Hotohori. Hello. Hindi, ang favorite ko ay Cardcaptor Sakura. Si Shaoran. Si Shaoran. Ako, Zukin Chacha, alam mo pa.
Akatsuki Chacha. Oo. Di ba? Ang, Parang ang favorite ko sa card captor Sakura ay yung kuya ni Sakura. Sino Si nga yun? Toya. Si Toya. Na-love team si Yukito. Bata pa lang pala ako. Mahilig ako sa BL. Meron ka ng signs and symptoms na mahilig ka sa BL. Bata pa lang ako. Muusbong pa lang ako. BL pa na pala ako. Si Toya, nagpabukas ng mata ko sa Di ba? BL. Oo. Di ba? Si Akatsuki Chacha. Sino nga ba ang Akatsuki Chacha? Yung nagta-transform, tapos yung may kasama siyang Tatlong. Dalawang batang lalaki din. Isa lang ang tanda ko doon, yung si Lia, yung nagiging aso. Ah. Tama ba? Oh, tas si Shauran yung isa. Card captor talaga yung si Shauran! Talaga ba? Para-parehas kasi yung cartoon dati. Para-parehas na kasi na may isang bida babae tapos may dalawang lalaki. Meron yung anime na feeling ko ako lang yung may alam, pero Ano? feeling ko na ipalabas naman siya sa Channel 2. Ano yan? Yung Bubu Chacha. Bubu Chacha. Alam ko yan. Yan yung nalaki. Ano nalaki? Hindi. Meron kasing cartoon na na tumatanda siya. Parang bata Si siya. Akazukin Chacha nga yun. Iba yung Bubu Chacha sa Akazukin Chacha. Ano yung theme ng Bubu Chacha? Yung Bubu Chacha, sobrang wholesome nun. Oo, ano? Yung bata, meron siyang alagang aso. Namatay yung aso niya. Alam ko na, Sumali- naging car. Oo. Sobrang layon. Yung ano siya, golden retriever. Oo. Si Bubu Chacha. Tanda ko na siya. Kasi parehong Chacha. Pang umaga kasi yun. Yung panghapon yun yung mga hindi na wholesome. Uy, grabe ka. Ang favorite ko yung kaya kailangan lagi ako maaga umuwi, yung wedding peach. Ay, oo, wedding Oo, peach. diba? Ako naman dati Naruto. Ay, hindi ko gusto ng Naruto. Bakit? Ang haba na nga kasi. Mas mahaba yung One Piece, te. Hindi ko nga sinimulan yung One Hindi, Piece. yun yung Naruto talaga. Yun yung kada episode. Talagang feel na feel kong part ako ng Ano yan, grupo pinanood nila. mo yan sa TV? O Sa TV, kasi hindi pa naman bata. Elementary hindi ka pa ako nun nanonood eh. dun sa mga streaming? Hindi pa uso, no? Wala pa masyadong YouTube noon. Wala. Di ba yung internet pa natin dati yung gumana. Yung dial. Yung dial up. Yung pag inangat mo yung telepono. Papuputol yung internet. Oo, pupunta yung internet. Yung iba nga, deload pa. Oo. Ganon. Kaya abangan mo talaga siya sa hapon. So, bago gumawa ng assignment, yun ang papanoodin ko. Oo. Yun nga. Mga panghapon? Meet Your Garden. Yung BTX. BTX. Oh, alam mo yun. Alam ko yan. Yung robot-robot. Oo, yung Oo, robot. tama. Hindi niya alam yun. Alam mo yung team song pa yun eh. Yung maglalakbay ako patungo sa kawan. Hindi ko naman. Alam mo yun, bahay lang talaga yung tambayan. School bahay. Yung mga batang school bahay. Mga anime. Mata anime. Kaya siguro mababa din yung teenage pregnancy nung time natin. O, paano? Nanonood ka ng mga, yung mga, ano nga yun, yung basketball? Slam dunk. Yung bago ma-shoot yung bola, 5 araw eh. Yung bola nasa ere. Tuesday, Thursday, Friday na, di pa nagsushoot. Last 10 seconds, napadalawang linggo eh. Bakit ganun? Nasa ere lang, may flashback pang kasama. Ang daming flashback. Simula bata yung flashback. One eternity later. Tsaka Doraemon, yan. Mojako, cute Mojako. yun. Doraemon, Mojako. Ano pa bang mga, si Princess Sarah. Ay, oo, grabe. Nakailang rerun na yun. Pero yun talagang talagang naiyak talaga. Pati mami ko naiyak na si Princess Sarah. Uy, mami, kinukwento yung nanay ko, si Remy. Oo, yung... Kapag daw umiiyak si Remy, nung bata ako, umiiyak din daw. Hindi ko alam kung bakit. Si Remy. Nakakalungkot naman yung kwento ni Remy kasi. Meron pa yung isa, yung... Si Heidi. Si Charlotte. Yung pinakatalanding bata nun, si Charlotte. Hindi niya alam. Hindi mo kilala si Charlotte? Hanapin Kasama mo kasi namin yung social media manager na. Wow! Hindi niya maalaman. Kung ano yung mas magsasabi namin. Marami yun. Yung Julio at Julia, si Yan. Garden.
Oo. Ano pa ba? Yung Cinderella hindi natapos-tapos ang kwento. Ano bang ending nun? Hindi ko din alam. Parang hanapin na lang natin sa YouTube ang ending. Kasi hindi ko rin alam yung ano nga pangalan ng prinsipe doon? Si Prinsipe Leonard! Prinsipe Leonard! Parang nakakailang rerun na siya. Pag pinapanood ko, walang ending. Laging simula sa simula. Di ba? Ano ba nangyari dito? Ano bang ending? Hindi pa rin tapos tong Cinderella na to. Diba? Hindi pa nakakapunta dun sa ball. Bakit? Tapos yung si Judy Abbott ba yun? Si Daddy Longlegs. Oo, na grooming pala yung kwento. Tuwan-tuwa pa tayo sa panonood nun. Grooming pala Sorry, yun. wala tayong alam. Bata tayo nun. Tapos yung si Magic Knight Ray Earth. Oo, maganda rin yun. Kami narito. Sama niyo. Lumalabas yung edad, B! Hindi, tsaka Sailor Moon. Yan, yung mga sa Channel 5. Hindi ko talaga alam ang kwento ng Sailor Moon. Ay, kadami kasing Sailor Moon. May Sailor Moon, may Sailor Moon R, may Sailor Moon S, Sailor Moon RS. Ano ba pinakakwento nun? Si Sailor Moon, tagapagtanggol. Parang nung si DK magkwento. Huwag kayong magsasama ni DK manood, ha? Ang hirap eh. Thousands of tears later. Kung nakukuha yung kwento. Parang siyang card captor sa Sakura. May ano lang sila, Sailor Soldiers lang sila. Iba lang yung powers nila. Pero nagtatransform pa din. Ganun din. Laban sa kasamaan. Uy, Lupin the Third maganda. Alin? Lupin. Oo. Mga magnanakaw. Baltas 5. Baltes pa. Hindi ko pinanood ang Puro kagapag-gagawin. Pang boys kasi yun eh. Sorry. Hindi ako Boy ata ako nung bata. Hindi. Kumbaga yung robot-robot. Gusto ko yung mga Sailor Moon. Yung mga may transformation. Iba yung transform ng Voltes 5 eh. Nagtatransform. Sasabihin ko, nagtatransform din naman yung Voltes 5. Bigla kami lalabas sa espada eh. Mga paparod ko dati, Flame of Recca, yan. Ghost Fighter, mga panlalaki pinapanood Si ko Zenki. dati. Si Zenki, Kokone Diva. Sino nga yung vampire? Meron yun eh. Master Mosquiton. Yan. Di ba? Di ba? Tsaka yung yung sa bundok ng tralala. Sa bundok ng tralala. Di ba expression lang Ano yun? yun? Magic at Akore. Ano ba tayo? Ay, Magic. Yung si Magic. Sa Channel 13. A few inches later. Ano siya? Magic Takore siya. Lilipad Takore. Wala kaming cable nung bata. Hindi cable yun. Channel 13 nga. Ay, 2 at 7 lang yung meron kami. 13 or 9. RPN 9. 2 at 7 lang meron ako. Ay, kayo din ba? Pagka gusto nyong alamin yung oras, inililipat nyo sa Channel 9. Hindi, kasi nga 2 at 7 lang yung meron Channel kami. 9 lang kasi yung may orasan nun. 3 weeks later. Ano mga anime nun? Mga anime pa dati. Mga naabutan ko, yung mga Animax na eh. Mga Digimon. Nasa Animax ba ang Digimon? Oo. Talaga ba? Hindi ko pinapanood. Yung Digimon kasi tsaka Pokemon sa Channel 7, Channel 2 ko lang pinapanood. Ano pa bang mga... Kasi dati mga mga... Yung Power Rangers. Yun yung dating palabas Oo. pag Sunday. Oo. Si Bioman. Yung nag-aagawan pa kayo sa Pink. Pink at yellow lang kasi yung girl. Ayaw mo sa yellow. Ayaw mo sa yellow. Ako si Pink. Bakit nga? Ano? Tapos crush nyo si Red. Pero hindi ko pa pinansin yung ibang kulay. Basta akin yung pink nung time na yun. Kasi pink lang yung alam kong kulay na pang babae dati. Yun. Ano pa ba? Yung mga Monster Rancher. Oo. Monster Rancher. Ngayon kasi mga Haikyuu yan. Haikyuu, pinapanood ko yung Haikyuu. Ano ba? Wala na kasi akong pinapanood ngayong... Nasa ano ka kasi, Booktoki era. Buktok era kasi ako. Pero audiobook ang pinapakinggan ko. Ngayon, buktok ako. Ako magkisimula pa lang dyan. At maraming ginagawa. Pero nakabili na ako ng libro. Wow, anong libro ang binili mo? Days at the Mori something bookshop. Mori something bookshop. Yung dalawa. Oo. Tapos ay Water Moon at saka kalimutan ko yung isa. Nakita ko lang sa National. Valant yata yun. Ako, anong mga genre mo sa ano? Kahit ako kahit ano doon. Pero more on leaning sa Fiction. fiction na, fantasy, contemporary. More on mga suspense thriller. Hanggang doon, suspense thriller pa rin pala. Kasi sa mga podcast, ito yung kaano ko sa sa mga podcast din. Or minsan mga
young adult na si na Abby Jimenez, yan. Si Abby Jimenez. Parang kakatapos ko lang 3 audiobook niya. Ang dami ko ng Abby Jimenez, pero wala pa ako As libro talaga? Oo. Talaga? Ang pinakinggan ko nung nakaraan Just for the Summer, tsaka Friendzone, tapos ko na siya. Wow. Tapos ngayon, The Happy Ever After playlist. Yun ang masaya naman mag-book here. Namamatay na naman yung energy. Napapagod na po kami ulit. Hindi, kasi pagka ako kasi ngayon, ang inaano ko ay usually romance. Pero dark romance. Gusto ko na magandang ganyan. Gusto ko talaga, ano mo mga gusto mo? May marami na akong... Gusto kayo may mga vampire, charot. Vampire. Wala akong... Hindi. Ano ba yung mga Ay, ang sa akin kasi mga violence. Mga BDSM, ganon. Ay, hindi ganon! Anong violence? Mga halimbawa, part siya ng mafia. Or halimbawa, meron siyang, kunyari ay, meron silang nag-experiment. Basta parang morally gray yung mga characters doon. Baka nag-experiment sila sa mga tao. Or yung mga ganon. Or halimbawa ay, mga political. So, yung mga ganon yung mga pinapakinggan ko ngayon. Wala pa ko dyan. Wala ka pa sa dark era. Wala pa sa dark era kasi kailangan ko ng masaya. Sa pagod kong to. Ako minsan mga palate cleanser ko ay yung mga romance na nakakilig, mga billionaires. With fairness, maganda yung kay Abby Jimenez sa mga stories naman. So, ayun. Yung mga light lang kasi yung may kay Abby Jimenez. So, pag sobrang nadadark ka na ako doon sa mga binabasa kong mga mafia. Pailalim ka na din. Yun. Pagka papunta na din ako doon sa mga, talaga yung mga sobrang gore kasi. Talaga, di ba, sobrang descriptive. So, pagka medyo nakikita kong parang masyado ng dark. Wait lang. Wait lang. Makikinig muna ako netong etong hockey player. Parang mapapogi ng mga dinidescribe, no? Oo. At saka sobra talagang babait. Siguro kaya din ang taas ng standards ko bilang bukod sa matangkad ay dahil sa mga librong binabasa ko. Oo, totoo. Parang yun. Kasi nga, yung mga sinulat nilang lalaki doon ay sobrang taas ng standard. Ano ba talagang ibibili ka ng kung anek-anek. Tapos, sila yung mga drop everything. Yes. Yung kumbaga ngayon, bare minimum na lang sa iba kasi yung bare minimum nga, hindi nagagawa ng iba. Ng iba eh. Diba? Parang galit pa sila pag ginagawa yun, di ba? Yun. So, yun ang aking ngayon sa books. Hindi ako masyado sa movies or series. Ano bang pinapanood kong series ngayon? Wala naman. Wala. Kasi ngayon, ako puro C-drama. Parang this past month, kailan ba ako nagsimula? April, May? Puro C-drama. Dami ko napanood na C-drama. Meron akong checklist. Wow! Oo, talaga. Nilista ko kasi ang dami. Ang C-drama kasi, ilang episode per season? 50, 40. Tapos per episode, ilang minutes? 40 minutes lang naman. Pero ang dami pa din. I-less mo na lang yung opening at saka... Sanay kasi ako dun sa Thai series na 13 lang. Tapos, 30 minutes pa yung iba. Oo. Tapos sa bandang 11, magbe-break. Tapos 13, happy ending. Pero ngayon kasi puro costume drama yung napanood ko recently. Na hindi, sa K-drama, hindi ko masyadong ginagawa. Ngayon, puro C-drama na Favorite kong last na pinanood is yung Coroner's Diary. Yung pinanood natin sa... Nakita ko sa... Oo, nakita ko. Sa Magdamagete. Maganda kasi eh. Tsaka bibihira akong makakita ng parang matalinong bida. Parang dun sa... parang may isang syunga-syunga dun sa... Hindi! Kasi... Di ba usually ang parang equation sa isang drama is merong guy na mayaman, na matalino, na CEO or something or nobility siya. Tapos yung girl parang simple lang. Tapos minsan parang damsel in distress pa. Oo, laging kailangan ng tulong. Yung mga favorite kong napanood na last costume drama, Prisoner of Beauty, Youthful Glory, at saka Coroner's Diary. Pareho silang matalino. Tapos parang hindi damsel in distress yung girl. Parang kaya niya mag-hold on her own. Kaya nag-enjoy ako doon. Gusto mo yung mga strong FMCs. Yes.
Yung. Female empowerment Yes. tayo. Just then. Oh, gusto ko talaga magmahalon tulad yung buhay ko sa Princess Sarah para sa simula, ganito. Tapos sa pagdulo, Bongga. anak pala ako ng 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 hari. Ganyan. Ayusin mo yan! Ng hari! Parang siguro, nasa gitna pa lang po ako ng, nasa simula pa lang po ako ng kwento ng Princess Sarah. Pero ganito na yung age. Nasa simula pa rin ng Princess Sarah. Hindi na nalaman yung tatay kung sino talaga. Nasa na po yung Yung twist. Ano na po? Tinatawag ko na po yung amen na. Ako po ang tunay nilang anak. Opo. Sunduin niyo na po ako dito sa Pilipinas. Kasi pagod na po ako. Natutunan ko na po kung paano. Mamuhay. Mag-isa. Ikaw, Doc Joy. Nasa kukyalin tulad. Ako? Siguro. Ano ba ito? Seryoso ba to? O laro-laro lang? Kung laro-laro lang, gusto ko. Para ako kwento ni Yamato na Dishiko, may 4 ako kasamang pogi sa bahay. Parang wishful naman yan. Kung ganyang wish pa lang gusto mo, sa Bushiki Ayoko doon! Hoy! Ayoko doon! Kasi, nung lumaki ako, na-realize ko, hindi pala ganun katalinuhan si Julie. hindi ako si Julie, ako si Miyaka. Ay, isa pa yun! Hindi pa lang pumili ng lalaki. May 7 akong lalaki doon. Ang bias ko doon si Tasky. So, Tori. Di ba? Oo. Hindi, pero siguro kung kwento na maganda, ano ba? Yung pinaka-applicable kagaya sa buhay mo. Wala. Kagaya sa akin, Princess Sarah nga. Ang munting prinsesa. Pero nandun pa nga lang ako sa half. Hindi pa ako na-discover nung tagahanap nung tatay ko. Oh my God. Parang wala kasi masyadong too good to be true yung mga kwento. Kasi nga mga yun sa imagination. Oo. Siguro yung mga kwento na lang na strong, independent girls, ganyan. Kunyari ay si Sakura. Hindi, si Bailo siguro dun sa Sino si Bailos? Bailo, Chinese actress sa Love is Sweet yata yun. Sila ni Lu yun. Favorite ko yun. Favorite si drama ko yun. Kasi si Bailo doon ay, although wala akong allergy sa luha. Yung kasi yung allergy niya doon. Ano nangyayari pagka... Pag umiiyak siya, inatake siya ng allergy niya. Nasusugod siya sa hospital. So, bawal siya umiyak. Oo, bawal siya umiyak. Yun, silang dalawa. Parang, although di naman mangyayari sa'yo kasi wala naman akong childhood sweetheart, pero yun yung kwento nilang dalawa. Nakakatawa lang yung silang dalawa. Tsaka, strong independent siya dun eh. Natatawa ko kasi ano mo, mapapala naman yung energy. Bakit ba? Hindi natin masustain. 2 hours later. Ano ba? Series. May time ka ba, Doc, na halimbawa, nanonood ka ng series, tapos yun na yung pampagising mo? Or... Hindi, yung dati kasi, bad body yung ganun sa akin. Tapos, ngayon, masakit na siya. Nagre-relapse bilang mga Nanon fans. Nagre-relapse na. Hindi, pero alam mo, bukod sa bad body, isa din favorite ko yung Last Twilight. Ay, oo, maganda din yun. Di ba? Basta si P.O.F. ang nagsulat, maganda. Uy, kailan ba lalabas yung kay Lafort? Labas Wala na ba? po, hindi ko pa alam. Maganda rin nga yun. Nakita ko yung trailer, maganda. Maganda siya. Pero yun. Ano nga tanong mo? Ay, mas matindi pa sa kape. Oo. Ano ba? Wala. Hindi ko alam. Showtime. Tapa pa. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan patungo ng episode na to. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ay, nga, ba't hindi pa sa kape? Ay,
Yung meron ako napanood dati, napanood ko siya, K-drama, in 24 hours. Parang yung Remember, War of the Sun. Yun. Ang kwento niya is yung, kalimutan ko kung sino yung bida. Pogi din. Yun talaga yung naalala niya, yung pogi din. Ang kwento niya is meron siyang photographic memory, tapos naging lawyer siya. Kasi yung tatay niya, parang, hindi ko maalala kung nagka-dementia ba or may dementia yung tatay niya, parang ganun. Na-accuse ng dun sa isang tapos parang nakulong. Yung ginagawa niya, ang gusto niyang mangyari, mas mapawalang sala yung ama niya. Okay. Hanggang sa namatay na yung tatay niya dun sa kulungan. Basta maganda yung kwento niya na parang 24, hindi ko siya tinigilan. Buti na lang wala akong pasok nun. Med school yun eh. 24 hours yun lang yung, parang 24 episodes, di mo alam. At tinapos mo talaga siya, binge watch mo siya. Ano bang, may iba pa ba tayong series? Ano pa ba? Hindi, Lana. Meron kasi ako naisip kanina habang nagsasalita ka, tapos nawala sa isip ko. Ano? Yung mga series na lumalabas sa Facebook. Yung vertical series! Na hindi ko din matapos-tapos. Ay, natatapos ko yan. Hindi ko na alam kung ano nangyari doon sa Alpha. At saka, di ba? Alam mo, yung kapatid ko lang nagturo sa akin yan. Kasi di ba sa Facebook, meron yung mga vertical. Minsan nga nasa Instagram, meron din sa TikTok. Tapos, ang nakaka-frustrate kasi doon, yung although pare-pareho siya ng kwento, pare-pareho siya ng plot, pag napanood mo kasi siya, dire-diretso ka na, tapos hanggang sa galit na galit ka na, wala kang outlet ng galit mo kasi naputol na siya. Tapos, ano magagawin ko sa galit ko? Pero bakit ganun? Pare-parehas yung kwento. Iba-iba yung title at saka iba-iba yung actors, no? Pero natatapos ko siya. 1 hour lang siya. 1 hour, 2 hours lang siya. Talaga, naghahanap nga ako niyan sa ano. Sabihin ko sa'yo kung saan ko napapanood yung mga yan. Mamaya, isend mo sa akin. Baka kasi i-block na nila pag nalaman nila eh. Ang sinubaybayan ko doon yung untitled niya ay I Wish It Was You. Ano yun? Parang CEO. Yung CEO, pinakasal siya doon sa isang babae. Oo. Pero hindi ko alam kung nagkita ba sila or basta ganyan. Tapos, hindi talaga sila nagkikita. So, sa papel lang sila mag-asawa. Kasi parang kailangan lang ipakasal kasi parang para makuha yung pera, ganyan. Tapos parang hindi na sila ulit nagkita. Tapos parang sa bandang nagkita sila pero hindi nila alam na sila yung mag-asawa. Pero parang nagkakainlaban sila pero pinipigilan ng babae kasi may asawa ka, ganyan. Ang gusto ko yung mga nare-reborn. Ay ba, dalawang babae magkapatid, tapos marireborn sila. Tapos pipiliin nung masama yung ugali, yung life nung isa kasi yumaman. Tapos in the end, yun pala yung mas worse ang ending. Tapos yung bida, mapipili niya yung mas maghihirap siya. Tapos dun yung ending na maganda. So, mga reborn. Ang mga nakikita, alam mo, hindi naman ako makapili kasi ang lumalabas sa Facebook or lumalabas sa feed ko, yung mga CEO na nagpapanggap na mahirap. Yung may lolo, kunwari, janitor, or halimbawa, ang nakita ko yung CEO siya pero basurero siya. Tapos siya yung kinuha siya nung isang babae. Sabi niya, pagpakasal tayo kasi para maghihigante siya sa ex niya. Ang isa pang dumadaan sa feed ko, yung mga stories. Halin? Yung may mga stories sa feed, tapos may picture lang siya or may video na, kunwari yun yung video niya. Pero pag clinic mo yung link, mahaba siyang mga stories. Ano? Tapos, Anong kwento? ka sa mga app na ganun. Ang mga binabasa ko yung mga werewolf, ganyan, mga laikan. Alam mo, sobrang invested ko dun sa... Nag-subscribe, dinownload mo? Dinownload ko yung app, nag-subscribe na ako. Nakaka-hook kasi talaga. Kasi tiningnan ko kung mahaba. 400 plus chapters naman na siya. So, hindi na ako mabibitin. Ang dami naman. Tapos parang, okay. Ayun. Tapos mo na siya. Hindi pa nga siya tapos hanggang ngayon eh. Ongoing pa? Oo. Pero yung isa kong binabasa, tapos na siya. So, tapusin ko na siya later. So, ayan yung Ayun yung mga pinagagagawa na. Oo, pagka-scroll ka. Tapos, yung ayaw mong manood ng isang buong pelikula, pero pagka nagti-TikTok, alam mo, parang isang 5 hours ka lang nag-scroll. Saan ka mas nata-toxic? Sa duty o sa ticketing? Ha? Sa ticketing? Bakit? Ayan.
Ang stress. Kasi, paano yung queuing? Diyos ko po, na-experience natin yan. Ano tayo ng ticket sa concert ng 17. Yung right here. Oo. 17 right here. Oo. Tsaka, dalawa, at saka yung Follow. isa. Yung follow. Ay, hindi. Ay, follow nga. Follow, tas right here yung isa. Oo. Kasi yung mga, ano ka na? Nakapasok ka na? Anong number mo? Ang technique kasi doon, ang ginagawa kasi namin, parang lahat kami naka-login. Tapos naka-ready na yung mga membership number. Kasi pre-selling kasi kakunti na dapat kayo nun eh. Kasi pero ang dami. Lang, oo. Hindi ko rin alam paano na-access ng iba. So, yun. Tapos, kailangan lahat kayo naka-login. Tapos, kailangan mabilis ang internet. Dapat, pagka-ticketing, naka-off kayo lahat sa trabaho. Or may good internet connection kayo. Kasi kami nag-off ko. Oo. Nag-off yata ako nun para makabili ng ticket. Oo, kasi nga, hindi talaga, pagka nasa trabaho ka, hindi ka makaka-focus. Kasi kailangan fast hands ka din. Yes. Pati sa fan meet din, mga ganun. Swerte lang namin nung naka-VIP standing kami. Pero hindi yun ang goal. Ang goal ba natin? Ang goal natin ay dun sa harap. Nakaupo. Saan ba? Sa harap. Ay, yung gold? Yung gold. Or, yung bleachers na. Nakaupo. Kasi unang naubos doon is yung gold at saka yung nakaupo. Kakaunti kasi yung seating doon. Ang madami talaga is yung standing nun sa 17. Diba? So, yun. Experience ko din yung sa ako lang sa Kin Porsche at saka ano pa nga ba yung hindi ko na-imagine si Irish na manonood ng Kin Porsche talaga. Siya pa yung namilit sa akin noon. Di ba? Nagulat talaga ako. Hindi kasi, sino bang si Mile? Si Mile lang gustong-gusto niya doon. Tapos parang, siya yung nagsabi sa akin, Dok, manood tayo ng Kin Porsche. Di, sige, go. Ang dami din nun. 13 din niya tayo nun. O 16. Yung lalaki nun. 16. Madami. Dami. May bago din sila, di ba? May bago din ang... Hindi ko hindi na. Ay, merong bago ang Mile Apo, yung teacher si Apo. Just estudyante si Mile. Oo, na singer. Pero para naman silang mukhang parehong magkaedad doon. Feeling ko, ano kaya kwento doon? Pero parang ang role ni Mile doon ay siya, makulit. Oo. Si Apo ang reserve? Oo. Wow. Reserve diba si Apo? Character development. Meanwhile, pero nakita ko yung bagong picture ni Song Chul. DK, labas mo na yung sayo. Nagdedelikado ka. Sige, dahil nandiyan tayo sa nagdedelikado, sino ang bias mo? Saan? Sa 17? Saan? Pwede, sige, 17. Si Song Chul. Oh, kala ko si DK. Si DK. Basta. Hindi, si Song Chul kasi yung una. Tapos na-bias rec ako ni DK. Tapos depende nga kasi yan sa mga binibigay nilang materials. Tanggap naman namin yan sa fandom. Tanggap naman talaga na nag-iiba. Ako lang, kakunti naman kaming loyal. Oo. Pero, ayun, mahalin man dun sa dalawang yun. Ikaw, sa 17, si Mingyu? Hindi. Si Jonghan ka nga pala. Jonghan ang old. Jonghan. Kumbaga, ang 1, Mingyu, 2, Wono, 3, DK, 4, basta, meron pababa yun. Pero ang old, Jonghan. Jonghan talaga. Pero nagugulat silang si Jonghan kasi wala akong masyadong merch ni Jonghan. Oo. More on Mingyu at saka More on Wono. Minwon. Oh. More on Minwon yung mga merch. Kasi 2-in-1 na yun eh. Si Jonghan. Solo lang siya. Iba yung kasama ni Jonghan. thousands of tears later. Hi. Napapagod na ako. Yung dalawang introvert. Wala nang energy. For the last question. Wow. Last question. Kala mo naman talaga may 1, 2, 3 tayong question kanina. Sige, last question. Sino na lang lead ng BL series or K-drama series yung tingin mong pag nakita mo sa hospital, instant crush? Parang instant crush. Instant crush. Parang mali mo, doctor na nag-rounds or nurse na kasama mo. Pag halimbawa sila yung nagtrabaho sa hospital, yun na yung hahanap-hanapin mo as inspiration sa hospital. Ay, mag-iisip muna ako. Kasi yung madami.
Pwede bang marami sila? Pwede bang sa isang buong hospital lahat ng... Lahat sila nandun. Oo. Eh, syempre ako, pawat girly ako eh. So, siyong pawat. Yung pawat talaga siya. Ang pawat. I'm sorry, Sungchol. Na-dethrone ka na talaga. Sorry, DK. Hindi talaga kayo ang ult. Si Om Pawat. Siyong pawat. Nasa Thailand ang puso ni Doc Zez. Ikaw. Ako, siguro, si Jawei. Si Zhang Ling eh. Sa, ano yan, sa C-drama. Yung si drama. Sorry na, Jonghan. Hindi ko kilala. So, diba, Jonghan? Kamusta? Yung mga min ones, sa tabi muna kayo. Galingan mo sa loob, Jonghan. Paglabas mo. Tinalo kayo ng C-drama actor. So, sa mga actor talaga tayo bumabagsak. Jonghan, galingan mo dyan sa loob. Paglabas mo, kita tayo. Anyway, dadako na tayo sa... Saan? sa favorite part ng lahat na wala namang naiisip. Ang sex tips! Eto, andito na naman tayo sa pahirapan mag-isip. Anong tips mo dyan? Kasi wala. Mag-isip ka na ng sex tips! Di ba? Do what makes you happy. Oo, ayan. Doon. Ang hirap. Tapos yung naisip ko, where your seat? Do what makes you happy, but don't forget your seatbelt. Di ba? Stay safe. Stay safe. Drive safe. Anyway, kung nag-enjoy po kayo sa episode namin, yung mga previous episodes namin, huwag niyo pong kalimutan mag-share and mag-like. Saan? Sa Spotify, YouTube, Facebook, tapos meron kaming TikTok. So, hahanapin niyo po doon sa mga platforms na yon ay... Hindi. Sa TikTok kasi yon yung When Shift Ends. Pero yung others ay Shift Ends, Chicken Started. So, subscribe na kayo. Wait na! Notification button. So, I'm Doc Ses. And I'm Doc Joy. This is Sex. Shiven.